Okay? Hallelujah! And of course, syempre, bagiin din po natin ang ating mga kabiyayang ama ng Happy Father's Day. Sabi ko, Happy Father's Day po. Sa lahat po ng kabiyayang ama, tatay, papa, daddy, ama po, ano man po ang katawagan. Sa inyo po ang araw na ito, enjoy the day. And of course, huwag po natin kakalimutan, bigyan ng honor po sa ating mga ama na nandito sa lupa. Ay higit sa lahat, bigyan po natin ng honor ang ating ama na nasa langit. Na kung ang ating ama na nandito sa lupa ay ating haligi, ang ating Diyos na buhay na nasa langit ay ang ating sandigan. Amen po ba? Agree po ba ang lahat? Kaya naman, ating pong pagpilihan, ating mahal na Diyos, na Ama ng lahat, na may masayang puso, masigla, at magsasayaw po bang lahat? Amen! So tayo po magmuli sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah, Jesus! Kayo po, Panginoon, ang kapurihan at masasalamat sa araw na ito, Lord God. Maraming salamat, Lord. Salamat po sa araw na ito, Lord God, na muli, Panginoon, kami, Panginoon, ay nagkatipon, Panginoon, upang mag-awitan, Panginoon, at upang papurihan ka, pasalamatan, Lord, sa buong isang linggo, Lord God, na kami, Panginoon, ay yung iningatan, kami, Panginoon, ay yung pinagpala, Lord God. Maraming salamat, Lord, sa iyo lahat ng kapurihan at pasasalamat. In Jesus' name we pray, amen. Hallelujah. Let's give a clap hands of God. Hallelujah. We honor you, Jesus. Hallelujah, Lord. Sa iyo, Panginoon, ang kapurihan. Pangako mo sa akin, hindi ako iiwan. Sa bawat sandali, palagi sasamahan. Banal na Espiritu at pagdalita at rasa.
Sa piling mo, Panginoon. Sa piling mo, O God. Na may kapayapaan, Lord God. Sa piling mo, Panginoon. Na may kagalingan, O God. Sa piling mo, Panginoon, na aming nararanasan, Lord. Ang tunay na pag-ibig, Lord God. Maraming salamat, Lord. Ang oras na ito, Lord God. Aming Panginoon ay tinataas, Lord, at hindi pa rin na pangalan, Lord. Sinabi mo po sa iyong salita, Lord God, na walang mapag-iiwalay sa amin, Lord God, sa pag-ibig mo, Panginoon. Hindi kahirapan, pagsubok man, pakighatian man, O God, gutom, kasalanan man, o maging kamatayan, Panginoon, hindi kami mapag-iwalay sa iyo, Lord God. Maraming salamat, Lord. Dahil sa pangako mo, Lord God. Narito kami, O God. Natatakbuhan mo, Panginoon, na umaawit at nagpupuri sa iyo, Lord God. Sa piling mo, O God. Narito kami, O God. Hallelujah, Jesus.
matatagpuan mo kami, Panginoon, na nagpupuri at nagpapasalamat, Lord. Wala naman, Panginoon, handang makakahaldang sa amin, Panginoon, upang ikaw ay pasalamatan, upang ikaw ay purihin, Lord, sapagkat dakila ka, Panginoon, sa aming mga pag-uulay, Lord. Ano ang pagsubok, ano ang problema, Lord, meron kami ngayon. Sa'yo kami, Panginoon, naasa. Sapagkat, Lord, ikaw ang aming matibay na sandigan, matibay na tulog, na kailanman, Panginoon, ay hindi tatanipin sa amin, Lord. Maraming salamat, Lord, purihin ka, Panginoon, sa mga oras na ito, Lord God. Minsan pa, awitan natin ang ating mga Panginoon. Jesus, ikaw ang buhay ko. Jesus, ikaw ang buhay ko. Tiniwala sa iyo. Mapupurihan ka, awitan ka. Jesus, ikaw ang buhay ko. Tiniwala sa iyo. Mapupurihan ka, awitan ka. Salamat, Lord, sa iyong banal na presensya, Lord. Salamat, Lord, dahil, Lord, palagi mo kami sinasamahan, Lord. Tunay, Lord, yan na iyong pangako, Panginoon. Nagsandigan ang bawal sa amin, Lord. Kaya, Panginoon, nararapat lamang, Panginoon, na sa iyo lahat ang pinakamataas ng papuri, pinakamataas ng pagsamba, at pinakamataas ng paglalahapin, Lord, sa iyo lamang, Lord. We honor you, O God, we glorify you, Jesus, sa aming mga buhay, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Sound check. Praise God. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. How are you today? How are you today? Bigyan po natin ng malakas na palakpak ang ating Diyos na buhay sa umalang ito. Kumusta po ang inyong pagkakaupo dyan? Malamig po ba? Masarap po ba dito?
Yes. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang matutulog. Malaki itong banta sa inyo. Huwag talaga kayong matutulog. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Tingin mo yung katabi mo, 2 thumbs up. You are Charito, blessed and highly favored by God in Christ. Again, let's give God our best clap of praise. Hallelujah! So, we are really happy today because we are now here at our new worship center. It is a new and different worship center. So, new and different, bago at iba. So, I will explain that further later. And even though na tayo ay lumipat na, still we are on this series in Christ. Biblical truths about you being in Him. And we are now on part 14. So, kung part 14 na tayo, ilang katotohanan na sa Biblia ang ating napag-aralan patungkol sa ating relasyon kay Kristo? 13. Very good. Gising na gising kayo. Ayan. So, babalik tanawan lang natin ng mabilis yung ating mga napag-aralan. Tayo ay mag-proceed sa another biblical truth about us being in Him. Okay. So, bibigkasin ko po ang numero at bibigkasin niyo po yung nilalaman ng numero iyon. Okay? So, umupo ng matuwid. Dahil ang mga babasahin po natin, ito po yung mga katotohanan patungkol sa'yo. Sabihin mo sa katabi mo, patungkol sa'yo. Kapag tungkol po ba sa sarili mo, interesado ka? Yes! Amen. Amen. So, dapat alam natin, dapat ba yung tungkol sa'yo, alam mo? Dapat mas alam mo kaysa sa katabi mo. Tama po ba? So, tingnan po natin. Ngayon na tayo ay na kay Kristo. Itaas ang kamay ng mga na kay Kristo na. Kung ikaw ay na kay Kristo, isigaw mo ng malakas, in Christ I am, number 1. Number 2. Number 3. Number 4. In Christ I am, number 5. Number 6. Number 7. Number 8. Okay. In Christ, I am number 9. Number 10. Number 11. Number 12. Number 13. So 13 big truths about you being in Him. Never forget those 13 biblical truths about you. Amen po ba? Kasi mga kabiyaya, kapag dumarating na po tayo sa mga malulubak na landas ng buhay, ito yung mga bagay na ating panghahawakan. Amen po ba? Panghahawakan natin na kahit anong problema, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Bakit? Iniibig tayo ng Diyos. Sino po dito ang umiibig? Lahat. Pinapabayaan niyo po ba ang inyong iniibig? Hindi. Kaya kung mahal mo, hindi mo pababayaan. Sana all daw. Okay. Hindi mo pababayaan. Lalo na kung ikaw ay iniibig ng Diyos, hindi ka pababayaan ng Diyos. Amen? Amen. So pag dumadaan po tayo sa magulong lambakin ng buhay, pamanghahawakan natin, we are divinely protected. Hindi ka matakot. Amen? So, huwag kakalimutan mga katotohanan yan dahil yan po ang ating angkla. It will keep us safe. Amen? Amen. So, another biblical truth about us, big. This is very big. At sa totoo, itong itatopic po natin ay medyo malalim. Kaya kailangan ko ng full attention ninyo because we will tackling about the details of this. So, number 14 biblical truth is, in Christ, I am God's new habitation. Pakipasa ng malakas. In Christ, I am God's new habitation. Yes, you are God's new habitation in Christ. So that is a big biblical truth and we will discuss it today. But before we start, let us pray. Panginoon, dakilang Diyos, maraming salamat sa papuri at
pagsamba ng inyong mga anak. Indeed, you are in the midst of us. Maraming salamat, Panginoon, dahil nandito ka kasama namin. Salamat, Panginoon, dahil hindi ka malayo, katabi ka namin. Salamat, Panginoon, saan man kami magtungo, ikaw ay nasa amin. Kaya, Panginoon, sa umagang ito, hayaan mo ng aming mga puso, ang aming mga isipan, ay tunay na magdiwanag sa kagandahan ng katotohanan na kay Kristo kami ang bagong bahay ng Diyos. Salamat, Panginoon, Banal na Espiritu, ikaw ang aming guro, kami turuan mo at tunay na aming matutunan at mapanghawakan na isabuhay ang katotohanan ito sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, amen. Panginoon. So in Christ, I am God's new habitation. Today, let me share with you two things about this biblical truth about us being in Him. So number one, the new habitation, we will discuss first the distinction. The distinction, ano yung pagkakakilanlan ng bagong bahay na ito? Tama po ba mga kabiyaya? Kung merong new habitation, merong old habitation. Just like there is the Old Testament, there is a New Testament. If there is an old covenant, there is a new covenant. Very good. Very attentive kayo today. Hanggang mamaya yan, ha? Okay. So that is why, first things first, let us compare and contrast the old and new so we can have a better understanding of the two. Tama po ba? Mas makikilala mo ang puti kapag alam mo ang itim. Yes. So likewise, alamin po muna natin yung old para mas maging maganda yung ating background patungkol sa new habitation. So makita po natin yung pagkakaiba at pagkakakilala ng dalawa. Okay, so before we dive into the new habitation, since that is our topic for today, we will take a look first at the old habitation so we can have a better view. But first, what is habitation? Ano nga ba ang habitation? So habitation simply means the place where God dwells among His people. Ito po yung dako, ito po yung lugar na tinatahanan ng Diyos kasama ang mga tao. Again, ito ang dakong tinatahanan ng Diyos kasama ng mga tao. Mga taong pinili ng Diyos. Sa lumang tipan, ang bayan ito ay ang bayan ng Israel. Okay, so that is the habitation. So this is the old habitation. Pakibasa po ng lahat. The tabernacle. That is the old habitation of God on earth. In the old covenant. So the tabernacle. Pakibigkas nga po ulit. Huwag pong kakalimutan kasi iyan po ay mahalagang katibawanan today. So the tabernacle means place of meeting or tent of meeting. As it was the place where God dwelt among His people on earth. So sa Tagalog po mga kabiyaya, ang tabernakulo dito nananahan ng Diyos, ang presensya ng Diyos ay nandirito kasama ang mga taong kanyang pinili. Okay, so maliwanag po ba? Hindi pa naman malabo. Malinaw pa. Okay, so nakangiti pa kayo kaya malinaw pa yan. Okay, so ang tabernakulo po ay dito, nandito ang presensya ng Diyos. Wala sa labas ng tabernakulo, nasaan? Nasa loob. Pero i-explain pa natin yan in a little while. So ang tabernakulo po ay portable. Pag sinabing portable, nadadala, nabibigbe. Ito po ay inutos ng Diyos sa mga Israelita na itayo pagkatapos palayain ng Diyos ang Israel sa lupain ng pagkaalipin. Ano po yung lupain ng pagkaalipin? Egypt. Very good. Okay, so pagkatapos nilang makalaya sa lupain ng Ehipto, inutos ng Diyos na magtayo sila, na gumawa sila ng isang tabernakulo. So you know the story. Ang mga Israelita po ay naging alipin sa Ehipto for 400 years.
dumating ang itinakdang panahon ng Diyos, pinalaya niya ang kanyang bayan sa pamamagitan ni Moises upang dalhin ang mga ito sa lupang pangako. Kaya habang sila ay naglalakbay, dahil hindi po kapitbahay ng Egypt ang promised land, naglakbay sila. Tama po ba? So habang sila ay naglalakbay patungo sa promised land, sa gitna po ng ilang, so in the wilderness, nagpatayo ang Diyos ng tabernakulo. Ito ay naitayo 1 taon pagkatapos nilang tumawid sa dagat na ulan. At nagpatuloy hanggang sa maitayo ni Solomon ang templo. Kasi remember, in the wilderness, hindi sila pwede magtayo ng templo. Kasi saan sila pinapapunta? Sa promised land. So sa promised land, doon po itatayo ang templo. Yung templo, hindi na po yung portable. So while they are in the wilderness, kailangan po merong place of meeting. Kaya nagpatayo ang Diyos ng tabernacle. So they have this place of meeting for 400 years also. Sa makatuwid, mahalaga ang tabernakulo dahil dito kinakatagpo ng Diyos ang bayang kanyang pinili sa lupa. So, the next picture, I don't know if very clear, lalo na sa mga nasa likod, ito po yung structure and dimension of the tabernacle. Kasi dito po, yeah. So, makikita niyo naman po yung ayos ng tabernacle. Pero dito sa larawang ito, mas makikita niyo po yung kanyang detalye. So, this is the illustration of the tabernacle. Remember, the tabernacle is the old habitation. What is the old habitation of God? The tabernacle. So, you can clearly see here the 3 major divisions of the tabernacle. You can see mga nakabilog po, pakibasa. Okay, isa pa po. Mula po pa ganon. So, una pong bahagi. Holy of Holies. So, wag po kayo malilito, the outer court. The holy place is also called the inner place. And the inner court. And the Holy of Holies is also called as the most holy place or the innermost court. So if I interchange it, mga kabiyaya, I mean the same. So makikita po sa larawang yan yung 3 bahagi ng tabernakulo. Pero, so when we say tabernakulo, meron po itong 3 bahagi. Okay? Huwag po kakalimutan, mahalaga po yan sa mga susunod na slides. Okay, so mababasa din sa Biblia na meticuloso, very meticulous, very detailed ang pagkakagawa ng tabernacle. So, tabernacle in form is, ano pong shape ng tabernacle? Ano po, circle? Rectangle, okay. So, it is 75 feet wide, 150 long, tapos yung, so 75 feet wide, 150 feet long, then the gate, yung gate po nito, meron pong pasukan, ito. Ayan, the gate is 30 feet wide. At meron po itong 2 silid. So, pag pumasok ka, meron po itong 2 room. Hindi kasi kumukulay. Ayan, so yung room niya po is the holy place and the holy of holies. So, outer court is an open ground. Okay. Pero sa loob ng tabernakulo, meron pa pong 2 silid. So first is the holy place. Ang holy place po, kung mapapansin niyo po at malinaw sa inyo, it is 15 feet wide and 30 feet long. So kapag sinukat niyo po yun, it is also rectangle. So rectangle siya. The other room is the Holy of Holies, yung nasa dulo, is different. Bakit? Kasi it is 15 feet by 15 feet. Kung ganun po ang sukat, ano pong shape no? Square. Very good. Okay. So, ang pagitan po, so there is, marang 2 silid, the holy place, and the Holy of Holies, meron pong separation. Tama po ba? Kasi hindi mo naman matatawag na 2 room kung walang separation. So, ang nagsiseparate po sa holy place at sa Holy of Holies ay ang tinatawag na
Hindi lang po kita, the veil or the curtain. Yun lang po yung naghihiwalay sa dalawa. Okay, the veil, the curtain. So, ang kapal po ng kurtina ay 4 inches at ito ay may iba't ibang kulay. Blue, purple, and scarlet. Binubuo din ito ng telang pino at mga sinuli. At ang nakaburga po sa curtain ay mga cherubim at mga anghel. Okay? So medyo heavy na. Information overload na ba? Hindi. We are... Okay, malinaw. Kaya sabi ko, makinig kayo, bawal matulog. Ganun yung mga katabi mo. Yung iba hindi na nakangiti, bakit naantok na kasi malamig eh. Kami dito, eh, ang nag-quote ako eh. Kung gusto mo mag-quote, pwede naman kayo mag-quote. Okay, so sa loob ng tabernacle, ilan ang room na nasa loob ng tabernacle? Room lang ako. Yung pangagi niya, o division tatlo. Pero yung room, yung kwarto, ilan? Dalawa. Very good. Sa loob ng tabernacle, naroon ay yung mga mahalagang furnitures. Kapag pumasok sa pintuan, ayaw gumana ng pointer eh. Pag pumasok ka sa gate, makikita mo yung brazen altar, then makikita mo yung laver or yung basin. Yung brazen altar sa yung laver po ay nasa outer court. Kapag pumasok sa holy place, nandun po yung lampstand or candlestick, the table of shewbread at yung golden altar. So, mahalaga po yung mga furnitures na yan. Pero, mga kabiyaya, sa loob ng Holy of Holies, iisang furniture lang ang nasa loob. At ito yung pinakamahalagang furniture sa buong tabernacle. At ang furniture na to ay tinatawag na the Ark of the Covenant. The Ark of the Covenant. Okay, so the Ark of the Covenant, ang measurement niya po is 45 inches or 115 centimeter, 27 inches wide, and 27 inches high. Ito po ay made of acacia wood and covered with gold. Okay? Ito po ay lughang mahalaga sa lahat. Bakit ito ang pinakamahalagang furniture? Or bakit ito yung pinakamahalaga sa loob ng tabernakulo? It is because ang Ark of the Covenant, ang arko ng tipan, ang sumisimbolo sa presensya ng Diyos. That is why it is the most important furniture in the tabernacle. At ito lamang po ang furniture sa loob ng Holy of Holies, sa loob ng innermost court, sa loob ng most holy place. Biruin nyo, may holy place na, pero meron pa most holy place. Definitely, kung ito ang most holy place, ang nakalagay dyan ay ang most important furniture. Alam niyo po ba, pag pumasok dyan, pag pumasok po doon sa Holy of Holies, definitely nandyan ang Ark of the Covenant. Sa silid na yan, walang ilaw. Pag walang ilaw, madilim. Pero hindi po madilim sa Holy of Holies. Maliwanag po sa Holy of Holies. Bakit? Kasi ang liwanag na nasa loob ay ang liwanag ng kaluwalhatian ng Diyos. Ito ang nire-represent ng Ark of the Covenant. At sa loob po ng Ark of the Covenant, nabubuksan po yan para siyang chest, right? So nabubuksan po yan. Meron pong tatlong mahalagang bagay. Ito po ang bato na pinagsulatan ng 10 utos, ang palayok na pinaglalagyan ng mana, at ang tungkol ni Aaron. Ano pong sinusimbolo ng tatlong nabanggit ko? It symbolizes the presence of God. Remember, nung nag-appear po ang Ten Commandments sa bato, yung pinakita po ng Diyos yung mana, at nung itinaas ni Aaron ang tungkol, it represents, it symbolizes the presence of God. At yung tatlong bagay na yun, nasa loob ng arko. So, nasa loob. Siyempre, kung nasa loob, nakatago. Ano nakalagay sa taas? Takip. Anong tawag sa takip?
ang tawag po dito sa takip, tawag po sa takip ay the mercy seat. Ano pong tawag? Mercy seat. The mercy seat. Kumain po ba kayo ng almusal? Dapat pala sinabi ko kumain kayo ng almusal. Okay, the mercy seat. Itong mercy seat, dito po binibisikan ng dugo ng high priest once a year. Ito po yung lugar kung saan nagbibisik ang high priest ng dugo once a year. At mapapansin niyo po sa mercy seat, meron pong dalawang angel or cherubim. At ano pong mapapansin niyo sa kanilang mga pakpak? Nagtagpo, nag-abot. Tama po ba? Bakit? Ganon. Kasi ang kinakatawan nito na kinatagpo ng Diyos ang tao sa pamamagitan ng kanyang awa. Kaya nga po mercy seat. Mercy seat, tapos yung dalawang cherubim, yung kanilang mga pakpak ay nagtagpo, it means kinatagpo ng Diyos ang kanyang mga tao or ang kanyang bayan sa pamamagitan ng kanyang awa. Hindi sa pamamagitan ng kanyang haba, pero sa pamamagitan ng kanyang awa. Because the mercy seat is a clear picture of the finished work of Christ. So, tulad po ng nasabi ko kanina, the tabernacle is portable. Dahil ang mga Israelita ay moving. Tama po ba? Moving sila? While they were in the wilderness, saan po sila patungo? Promised land. Kung patungo sila sa promised land, ibig sabihin, they are on a journey. And that is a long journey. That is a long journey, so they need to pack the ark, or rather the tabernacle up every now and then. And when they do that, kapag kinilang pinapack up ang tabernacle, ano pong ginagawa nila? Kinukuberan po nila, particularly the Ark of the Covenant. So tama, dala-dala nila yung buong tabernakulo. Pero pagdating sa Ark of the Covenant, ito po ay tinatakpan nila. Bakit? Kasi wala kung sino man ang pwedeng tumingin at wala rin sino man ang pwedeng humawak sa arko ng tipan. Kaya only the priest, the sons of Aaron, are allowed to cover this. So habang kanilang tinatakpan yung Ark of the Covenant, tinatakpan nila itong nakatalikod. Imagine nyo, kung paano yung takpan ng Ark of the Covenant, nakatalikod. Tingnan po natin. Okay, so this is a closer look. Ito po yung Holy of Holies. Ano pong shape ng Holy of Holies? Square. 15 feet by 15 feet. So, nasa loob po ng Holy of Holies yung Ark of the Covenant. Makikita niyo po yung curtain divider. Ito lang po yung nag-divide sa Holy Place and sa Holy of Holies. So, the curtain, also known as the veil. Alam niyo po yung kinakanta natin? Okay. You turn the veil. Okay, yung sa Atlas, you turn the veil. So, ito po yung tinutukoy na veil doon. So, the veil will be the covering. Yung veil po, yung cortina, yun din yung magiging takip ng Ark of the Covenant. So, ang magtatakip lamang po nito ay yung mga pari in the lineage of Aaron. So, ang gagawin nila, ibababa nila yung cortina at maglalakad sila patalikod hanggang makarating sila sa box at tatakpan ito ng hindi tinitingnan o hinahawakan. So, very serious offense ang makita at mahawakan ng arko ng lupa. So, pagkatapos matakpan, ano gagawin? Kasi dadala eh. Ano gagawin? Bubuhatin. Ang magbubuhat naman po nito ay priest din. Pero, sons of Kohath. Kasi yung mag-cover ng Ark of the Covenant, sons of Aaron, lahat po yan, priest, the Levitical priesthood. At ang magdadala naman po nito ay ang priest din, pero ang kaming Kohath. Okay, so kita niyo po yung picture. Okay, so as you can see, may takip po ang Ark of the Covenant.
Bakit kailangan may takip? Kasi walang pwedeng makakita, walang pwedeng makahawa. The presence of God is enormous. Amen? Hindi po kaya ng ating katawan, ng ating mata, na tingnan ang kaluwalhatian ng Diyos. That is why it is covered. At gaano kakapal ang kortina? Kung naaalala nyo? 4 inches. Very good, naaalala nyo, 4 inches thick. Okay, so hindi siya basta-basta mapupulit. Sa 1 Chronicles 13, nagkaroon po ng insidente kung saan si Usa ay hinawakan ang Ark of the Covenant. Ang nangyari sa kanya, in an instant, namatay. Bakit? Hindi pwedeng hawakan, hindi pwedeng tingnan. Hindi nila pwedeng tingnan hawakan sapagkat ito ang kabanalan ng Diyos. Amen? At sino mang humawak na madumi sa arko ng tipan, wala namang malinis. Tama? Ang Diyos lang mamamatay. So, nire-represent ng box na ito ang presence of God and no one can see, can even stand or touch it. Kaya kapag ang high priest po, punong saserdote, kasi po ang Levitical, sabi ko sa inyo mabigat to kaya makinig. Ang Levitical priesthood po ay tribo ng pari. So, meron pong mga pari at meron pa pong punong saserdote or high priest. So, kapag ang high priest ay pumasok sa Holy of Holies, ilan? Once a year, kailangan meron po siyang hawak na insenso. Para saan? Para pupunuin ng usok yung Holy of Holies. That is the holies mo. Pag napuno niya po ito ng usok, wala nang paraan para makita niya yung box. Because no one is allowed to see it. No one is allowed to touch it. Pero yun po, once a year lang pwedeng pumasok. Sino? Ang high priest. Pero hindi niya pa makikita yun. Hindi niya pwedeng makita. Hindi niya rin pwedeng hawakan. Ganun po katindi ang utos patungkol sa arko ng tipan. So that is the old covenant and that is the old habitation. It took 7 months to complete the entire tabernacle, and when it was finished, the cloud and pillar of fire, the presence of God descended upon it. So kung yung wala pa po ang tabernacle, nasa process pa po siya, meron pong tinatawag na cloud and pillar of fire. It represents the presence of God as well. Nung nagawa ng tabernakulo, nawala yung sapagkat it descended in the tabernacle. So this is God's habitation on earth under the old covenant. So again, the tabernacle is God's habitation on earth under the old covenant. Now that we see the old habitation, we are now in a better position to see the distinction of the old habitation from the new habitation. Matthew 27:50-51. At muling sumigaw si Jesus nang may malakas na tinig at nanagot ang kanyang hininga. At nang sandaling iyon, ano po yung sandaling iyon? Ito po yung panahon, the moment that Jesus gave up His spirit and died, ang kortina ng templo ay nahati. Ang sabi po, at nang sandaling iyon, ang tabing ng templo ay napunit sa dalawa. Remember, buo po yung tela. Buo po yung kortina. Ano pong nangyari nung namatay si Jesus sa krus ng Kalbaryo? Ang tabing ng templo ay napunit. Nahati sa dalawa mula itaas hanggang ibaba. Yung templo pong tinutukoy dito, o yung templo po nung panahon na si Kristo ay namatay, ang tawag po dyan ay Herod's Temple. Ito po ay ang templo ni Herodes. Kasi remember, nagpagawa si Solomon ng templo. Pero ito ay sinira sa panahon ni Hari Nebuchadnezzar. Ngayon, meron unang temple, ang tawag sa unang temple, Solomon's Temple. Dumating nung captivity, nung sila, ang mga Israelita ay ikinalat sa iba't ibang bahagi ng mundo, merong mga natirang buhay, definitely.
So ngayon, itong mga natirang buhay, doon po pumasok si Queen Esther, si Ezra, si Nehemiah, galing sila sa iba't ibang palag, bumalik sila sa lupaing pangako. And remember, mahalaga po sa Israelita ang temple. That is their morality. It boosts their morale. It signifies they are a nation. So mahalaga po sa kanila ang templo. At kung nakikinig po kayo kay Bishop Emil last week, sino po yung ginamit para ito ay mabuo? Zerubbabel. Remember, he is the one who shouts? Grace, grace, Who shouts? grace, grace to it. Diba? Remember the capstone with the shouts of grace, grace to it para maitayo ang templo. So nasira ang templo ni Solomon. Ngayon dumating si Zerubbabel. He started the finishing of the temple and now it is built. Pero po, dumating ang panahon, naghari si Haring Herod. Ngayon, gusto niyang pagandahin ang templo para gusto niyang suyuin ang mga Israelita para sa kanyang pabor. So, nagpatayo siya ng bagong templo sa parehas na pwesto at lugar kung saan natin tayo yung una at ikalawang templo. Ngayon, ito po yung templong tinutukoy kung nasaan yung kortina, kung nasaan yung Ark of the Covenant. Nandirito po yung kortina. Ito po yung templo kung saan si Kristo ay namatay. Kung patahon na namatay si Kristo. So, dito po sa templong ito, napunit ang kortina. The curtain of the temple was 60 feet high, 30 feet wide, and 4 inches deep. Ito po ang naghihiwalay sa dalawang silid, the holy place and the holy of holies. Sa holy place po, naroon yung table of shewbread at lampstand. At tatandaan po sa holy place, remember the outer court? Sa outer court po, lahat ng Israelita pwedeng pumasok. Pero pagdating po sa silid, sa holy place, sa inner court, ang pwedeng pumasok lamang dyan ay mga pari, priest. At may kortinang pumapagitan sa inner court and innermost court. Sa innermost court, walang pwedeng pumuntang ibaw liban sa high priest. Ilang beses sa isang taon? Once a year. So, ano pong araw yon? Anong holiday yun sa kanila? It is the Day of the Atonement. Sa Hebrew, it is Yom Kippur. Nakatanda pa. Kailan ba pinag-aralan niya? 2022? Hindi ko pala nailagay dun sa video. So, sa loob ng Holy of Holies, walang ilaw, pero hindi madilim sapagkat ang nagliliwanag doon o ang nag-iilaw doon ay ang kaluwalhatian ng Diyos. So again, sa Holy of Holies, ilang furniture ang nandoon? Isa, the Ark of the Covenant. Only high priest can enter on the Day of Atonement. But when Jesus died on the cross, the curtain was torn into two from top to bottom. Anong ibig sabihin? Yung nahati ang kortina. Hebrews 10:19-20. Kaya, mga kapatid, mayroon na tayong lakas ng loob na pumasok sa dakong kabanal-banalan. Ang Tagalog po ng Holy of Holies or Most Holy Place ay dakong kabanal-banalan. Ang Tagalog po ng Holy Place ay banal na dako. Okay, so, may malilito. Ha? Okay, para mabilis tayo. Kasi kung narito po kayo, matatagalan tayo. Okay? Kung may malilito, makinig. So again, kaya mga kapatid, mayroon na tayong lakas ng loob na pumasok sa dakong kabanal-banalan sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. Take note, walang pwedeng pumasok sa dakong kabanal-banalan maliban sa high priest. Remember? At papasok lang siya doon once a year, on the Day of the Atonement. Pero anong sabi ng aklat, may akda ng Hebreo? Meron na tayo. Meron na tayong lakas ng loob. Tayo na mga mananampalataya, meron na tayong lakas ng loob na pumasok sa dakong kabanal-banalan. Ang tanong, high priest ka ba? No. High priest ka ba? No. Pero anong sabi ng may aklat ng Hebreo? Meron na tayong lakas
high priest lang. At kapag pumasok ang high priest na hindi tatanggapin ng Diyos, mamamatay siya ora-orado doon. Pero ang sabi ng akda ng Hebreo, meron na tayong lakas ng loob na pumasok sa dakong kabanal-banalan sa pamamagitan ng ano? Ng dugo ni Jesus. Sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. Is this the finished work of Christ? Yes. Sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, sa pamamagitan ng tinapos na gawa ni Kristo, makakapasok na tayo sa dakong kabanal-banalan. Sa dako kung nasaan ang presensya ng Diyos, sa dako kung saan sagana ang awa ng Diyos, sa dako ng pagpapala at pabor ay naroon. Makakapasok na tayo. Amen? Is that good news? Verse 20, binuksan niya. Hindi tayo ang nagbukas, ang Diyos ang nagbukas. Binuksan niya para sa atin ang isang bago at buhay. Mga kapatid, kung merong bago, merong? Kung merong buhay, merong? Patay. Ang dating daan ay patay at luma. Ngayon, ang bago at buhay na daan ay binuksan. Binuksan. Ano ang nagaharang sa banal na dako at sa dakong kabanal-banalan? Ang kurtina. Yung kurtina ay nahati. Yung kurtina ay nahati. Sa gitna ng nahating tabi, makakadaan na tayo. Mga kabiyaya, ang sabi po dyan, sa makatugid ay sa pamamagitan ng kanyang katawan. Kaya nabugbog si Kristo. Kaya nasugatan si Kristo. Kaya napako si Kristo upang tayo ay makadako doon sa dako kabanal-banalan. Amen? Amen. Kaya nagsakripisyo si Kristo para makapasok tayo sa presensya ng Diyos. Doon sa dakong iyon, makakalapit tayo sa Diyos. Sa dakong iyon, nandoon ang pagpapala at pabor. Sagana ang pag-ibig at habag, naroon ang tagumpay at kapamahalaan. Gusto niyo po ba doon sa dakong iyon? Amen. Makakalapit na tayo sa Diyos. Amen? Is that good news? Gusto niyo po ba ng mas magandang balita? Amen. Through the finished work of Christ, not only can we enter His habitation, but we also become His new habitation. Amen? Ang payagan ka na makapasok sa magandang bahay ay malaki bang pribilehiyo? Pero yung ikaw ay doon patirahin, hindi pa higit na mas mahalaga iyon? Amen. Mga kabiyaya, ang payagang makapasok sa presensya ng Diyos ay napakalaki at napakahalagang bagay. Pero yung ang Diyos mismo ang pumasok sa atin ay higit na mas magandang bagay. Amen? Sa pamamagitan ng tinapos na gawa ni Kristo, hindi lang tayo pinayagang makapasok, nagkaroon ang Diyos ng pagkakataon na siya mismo ang pumasok sa ating mga buhay at baguhin ang ating mga buhay. Na tayo mga dating patay, muling na buhay dahil naman sa tinapos na gawa ni Kristo. Can you shout amen? Amen! Mga kapatid, ikaw na ang bagong bahay ng Diyos. Amen? Sabi mo sa katabi mo, ikaw na ang bagong bahay ng Diyos. What a big truth. What a beautiful truth. Amen? 2 Corinthians 5:17. Therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come. The old has gone, the new is here. Therefore, if anyone is in Christ, meron pong condition para meron pong new creation. Ano po yung condition? Dapat you are in Christ. Ang new creation po, ang Greek term niya ay kainos thesis. Yun po yung tawag yan. Kainos thesis. Ang kainos po, ang ibig sabihin ay new and different creation. Ang thesis po ay building or habitation. You put that together, kainos thesis, new creation. Remember, according to the verse, if you are in Christ, you become God's new and different habitation. When we say new and different, parang ganito lang po yan. Bago, pero iba. Kasi meron bago, pero yun pa rin. Tama po ba na tayo ay nasa new and different worship center? Yes. Kasi yung dating worship center nasa rooftop,
hanggang sa taas, yung mga masasakit ang tuhod, mahirap makaakit. Nahirapan po ba kayo pumunta dito? Ano? Kasi hindi naaakyat. So, sa rooftop yun. Kung ni-renovate yun, ang tawag po doon, new and the same. Pero dahil nandito po tayo, new and different. Doon mainit. Dito malamig. Naka-tiles. Ano pa? Ang ganda yung mga ilaw. Tama po ba? Pero sana ito, kung doon nakakatulog kayo, dito huwag kayong matutulog. Kasi doon kahit mainit, minsan may tumatawag sa akin eh. Hindi pa naman tinatawag ako eh. Dito wala pa naman. Ayan, huwag kayong matutulog, sinasabi ko sa inyo. Ayan. So, this is a new and different. So, ganun din po. Nung tayo ay naging na kay Kristo, tayo ay naging bago at iba na bahay ng Diyos. So, I will explain that further later again. Tingnan po natin, yung sinasabing thesis naman, yung building or habitation. Nabanggit po yan sa Hebrews 9:11, magkaibang salin sa NIV at King James. Kung mapapansin niyo po sa dulo, creation ang ginamit, same Greek word, thesis. Sa King James, building ang ginamit, pero same Greek word, thesis. So ano po sabi sa Hebrews 9:11? But when Christ came as high priest, okay? Remember, ang high priest po sa Old Covenant ay priest according to the Levitical priesthood. But when Jesus died, He became our high priest. Not in the order of Levi, or in the order of Aaron, but in the order of Melchizedek. So, but when Christ came as high priest of the good things that are now already here, nandito na, He went through the greater and more perfect tabernacle. Pag sinabi kong greater and more, ang ibig sabihin yan? Nouns. Magkasing naman yan, comparative. Now, tama? Kung merong more at greater, merong this. Right? So, anong sabi dyan? Meron na bang tabernacle sa Old Covenant? Yes, pinakita ko po yung old habitation, the tabernacle. Now, there is a more perfect tabernacle in the New Covenant. Meron daw mas bago, mas maganda, mas mainam na tabernakulo sa bagong kasuluhan. Ang tabernacle po sa Old Covenant ay shadow. Ang tabernacle po sa New Covenant ay reality. So, more perfect. Tama po ba sa isang tao? May shadow po ba kayo? Yes. Tatanungin ko po ang mga asawa ninyo, ano pong gusto niyo? Yung anino ng asawa niyo, yung asawa niyo talaga? Ba't ayaw mo sumagot? Tanong po yun, hindi po yung joke. Isa pa. Kasi natin, may asawa, ano gusto niyo? Anino o totoong asawa niyo? Totoo! Totoo! So, mga kapatid, sa Old Covenant, that is the Old Tabernacle, maganda na siya. Pero sa New Covenant, mas maganda. Bakit? Reality. More perfect tabernacle that is not man-made. That is not made with human hands. Okay? Kasi ang bagong tabernakulo sa bagong kasunduan, hindi po gawa ng tao. Ito po ang gawa ng Diyos. Amen? So, creation or building, makikita po natin sa Hebrews 9:11, ito po yung same Greek word na ginamit sa 2 Corinthians 5:7. So, a new creation, a new building, put that together, ano pong tawag ulit? Kainos thesis. So, in Christ, you become God's new and different habitation. Are you in Christ? Amen. Are you in Christ? Amen. If you are in Christ, ito po ay tatandaan, pwede mong i-claim yan. Pwede mong panindigan na ikaw ang bagong bahay ng Diyos kung ikaw ay na kay Kristo. Kaya the big question here in this series is, are you in Christ? Are you in Christ? Yes. Because if you are in Christ, you become God's new and different habitation. Bakit new? Kasi meron old. The old is man-made. The new is God-made. Hindi natin ginawa ang sarili natin bagong nilalang.
ginawa tayo ng Diyos na bagong nilalang dahil tayo ay na kay Kristo. Amen? Amen. So balikan lang po natin saglit. Ano po ulit tawag dito? The tabernacle. And the tabernacle is the old habitation under the old covenant. So mga magkakaano kasi yan eh. Dugtong yan. Pag old, ang partner na old din. Okay? Pag new, ang partner na new din. So this is the old tabernacle, the old habitation under the old covenant. At ano kung ilang division ang meron dyan? Division na ilang division? Tatlo. The outer court, sa outer court, pwede po pumasok ang lahat ng Israelita. Sa inner court or holy place, ang pwede lamang pong pumasok ay mga pari. Pero sa innermost court or the Holy of Holies, ang makakapasok na po ay high priest once a year. So this is, ipapakita ko naman po sa inyo ang bagong tabernakulo ng Diyos sa ilalim ng bagong kasunduan. Okay? 1 Thessalonians 5:23, ang sabi po, may God Himself, the God of peace, sanctify you through and through. May your whole, sa Tagalog po, ang iyong buong katakuhan, ang iyong, sino po dito tao? Ito tagal yung nagtas ng naman. Sino po dito ang tao? Okay. Tao kayo. May your whole spirit, soul, and body be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. Kung ikaw ay tao, meron ka din tatlong parte. Ayon sa Biblia, spirit, soul, and body. Ang tabernakulo po ba sa lumang kasunduan? Ilang parte meron? Tatlo. The outer court, innermost court. Ang tao po ay meron din tatlong parte. Espiritu, kaluluwa, katawan. Meron po tayong outer court, the body. Lahat po ba nakakakita sa ating body? Yes. Meron po tayong inner court, the soul. Sino lang po ang nakakaalam niyan? Ikaw. Yan. Titigan ka namin. Hindi namin malalaman ang nasa utak mo. Tama mo ba? Okay. Pero meron din ang tao, innermost court, the spirit. The spirit. Remember, sa lumang tabernakulo, tama po di ba? Sa tabernakulo, nandoon ang presensya ng Diyos. Pero specifically, saan lamang nandoon ang presensya ng Diyos? Holy of Holies. Wala sa outer court, wala sa inner court. Nasaan lamang? Holy of Holies o sa kaloob-looban, innermost court. Saan particularly? In the Ark of the Covenant. Doon ang presensya ng Diyos. Hindi pwedeng pumasok ang sino man doon, only the high priest on the day of the atonement. Just a quick background. Kanina pa po ako, day of the atonement. Aware po ba kayo sa day of the atonement or sa Yom Kippur? Alam niyo po ba na ang Yom Kippur ang pinakabanal, pinakatahimik na araw sa Israel? Tumahimik din kayo. Medyo ano kayo, no? Active. So, it is the most solemn day in the land of Israel. Kung saan, ito po yung araw, papasok yung high priest. Saan? Sa Holy of Holies. Saan papasok ang high priest sa Day of the Atonement? Sa Holy of Holies. Sa dako kabanal-banal. Sa most holy place, doon siya papasok. Pag siya papasok, parang bisikan ng dugo ang alin? Anong tawag sa takip? Mercy seat. Sa mercy seat lang siya magbibisit ng dugo bilang handog para sa kasalanan ng buong Israel. So, ang pagpasok ng high priest sa dakong kabanal-banalan, ang pagbisit niya ng dugo, ibig sabihin, ang paghahandog ay para sa kasalanan ng buong bayang Israel. As a whole. Hindi individual, kasi yung araw-araw nilang paghahandog, it is an individual offering. But on the Day of the Atonement, kailangan magbisik ng high priest doon sa mercy seat para matakpan pansamantala ang kasalanan ng buong bayang Israel. Kasi kapag hindi nila ginawa iyon, ang galit ng Diyos ay tutungo sa kanila. It means for 1 year, curses will come.
Pero kapag tinanggap ng Diyos yung handog ng high priest, blessing and favor will come. That is the regulation of the law. Amen? So, ganun ang ginagawa ng high priest sa Day of the Atonement. Nagwiwisit siya ng dugo sa mercy seat upang takpan ang kasalanan ng bansang Israel for a year para maprotektahan sila sa galit ng Diyos sa kasalanan at makatanggap sila ng pabor at pagpapala ng Diyos for a year only. May expiration date. So, bago po makapasok ang high priest, napakadaming rituals and cleansing rites. Kasi kapag pumasok siya doon at marumi siya, may bahid siya, hindi siya flawless, mamamatay siya. At kapag namatay ang high priest, hindi mabibisikan ang mercy seat. At kapag hindi mabibisikan ang mercy seat, 1 taon, dilubyo ang dadalasin ng bansa Israel. Naiintindihan po ba kung bakit tahimik at mahalaga ang araw na ito sa kanila? Ito po ang magdidikta ng kanilang buong taon. Okay? So, kapag pumasok ang high priest doon, meron po siyang tali sa paa. In the event na mamatay sa Holy of Holies ang high priest, wala po pwedeng pumasok. Walang kukuha sa kanya. So, anong gagawin? Hihilahin siya. Sal. Diba? Hihilahin siya. At para malaman ng mga tao kung buhay pa ang high priest, sa laylayan ng kanyang suot, mayroong mga bells of gold. So, syempre kapag naglalakad siya, kumakalansing yung mga kampana. So, kaya tahimik mga kabiyayan pag panahon yun. Yung mga nasa labas, all ears. Tulad nyo ngayon, very good kayo, all ears. Hindi naman po ako papasok sa dakong kamalan-malan. Okay, para tahimik ba? Okay, so ang high priest, hihintay nila all ears, yung mga nasa labas, all ears. Nakikinig po, kumakalansing pa ba? Kumakalansing pa ba ang bells? Ang lahat ng bata nasa dulo. Bawal ang maingay. No one is allowed to make any noise. Yung mga cellphones nila nakamute. Yung mga bibig nila nakatikom. Walang nakikipagkwentuhan. Yung mga mata nila nakadilat, walang tulog. Pero isang taong magdidikta, tapos tutulugan mo, hindi sila natutulog. Okay? Nakikinig silang maigi sa mga kampana. Tumutunog pa ba? Tumutunog pa ba? Tumutunog pa? Meaning, buhay pa ang high priest. At kapag natapos niya ang kanyang tungkulin sa Holy of Holies, kapag nakalabas siya ng buhay, nagkakaroon ng hiyawan na may kasamang sigawan. Amen? There is a great joy in the land of Israel. Nagtatalunan sila, nagpupuri silang lahat sa Diyos dahil yung kasalanan nila ay pansamantalang natakpan dahil sa dugo na namsik sa mercy seat. Mga kabiyaya makinig. Isipin ninyo, natakpan lang yung kasalanan nila pansamantala. Kailan ang expiration nito? 1 year pansamantalang natakpan ang kasalanan. Anong ginawa ng bayang Israel? Naghihiyawan, nagsisigawan, nagtatalunan sa pansamantalang pagkakatakip ng kasalanan. Meron ng saya, meron ng galak. Anong meron tayo sa bagong kasunduan? Hindi lamang tinakpan ang ating kasalanan. Ito ay inalis sa atin. Kung ito ay inalis, walang expiration date. Yung karating sa pagpapala at pabor ng Diyos. Hindi lang for a year, but in a lifetime here on earth. Kaya po ang garantiyang ginawa ng tinapos na gawa ni Kristo. Pwede po ba make a joyful noise now? Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah! Hindi po pansamantalang natakpan ang ating kasalanan, inalis ang ating kasalanan. Ngayon, tayo nakapasok sa dakong kabanal-banalan. Tayo ay tinatahanan ng Diyos. At sa pagtahan ng Diyos, ang kanyang presensya ay nasa atin. Tayo ay mananalumpay sa buhay na ito. Amen? Amen! Hallelujah! Hallelujah! Mga kapatid, yung mga natakpan ng kasalanan, nagsisigawan. Higit na may dahilan tayo sumunod kaysa sa kanila. Amen? Higit na may dahilan tayo para magdiwang. Higit na may dahilan tayo para hindi umaksan sa pagsamba. Amen? Amen. Higit na may dahilan tayo para maglingkod. Amen? Amen.
anak ng Diyos. Amen? Amen. Mga kapatid, tayo ay may dahilang humayo para ibalita sa iba ang kasalanan ng Iblis. Ang kailangan mo lang ay tanggapin ang tinapos na gawa ng Kristo. Mga kapatid, ang ating mga kasalanan hindi naaalalahanin ng Diyos kailan. Amen? God said, I will remember your sins no more. Oh, happy day, oh, happy day. Jesus has washed my sins away. Amen? Tinatawag ang ating mga kasalanan, binura kung gaano kalayo ang langit at lupa, kung gaano kalayo ang silangan sa kanluran, ganun inilayo ang ating kasalanan sa atin. Amen? You are completely forgiven. And if you are completely forgiven, nung napatawad ng Diyos ang Israel for a year because of the blood and the mercy seat, tayo mga kapatid, hindi tinapag-inalis. We are completely forgiven. Walang expiration date ang kapatawaran ng Diyos sa atin. At kung may kapatawaran, doon umaagos ang pagpapala at pagpapala. Doon umaagos ang presensya ng Diyos. Amen? So, again, the old habitation had 3 parts, so is the new habitation, us. Ang mahalaga po, dito sa bahagi ng tao, yung espiritu niya ay born again. Kasi kahit ikaw ay tao, pero ang iyong espiritu ay hindi born again, hindi yan tatahanan ng Diyos. Okay? So, kailangan, ang first things first, your spirit must be born again. Again, hindi pwedeng tumira ang Diyos sa katawan. Bakit? Hindi yan flawless. Kahit tingnan mo yung katabi mo, kahit tingnan mo ko, hindi ako flawless. Hindi pwedeng tumira dyan ang Diyos. Tama po ba? Bakit? Perfecto ang Diyos. Hindi pwedeng tumira ang Diyos sa kaluluwa. Ano kung bumubuo sa kaluluwa? Mind, emotion, will. Hindi yan perfecto. Nagagalit ka pa rin ba? Yes. Nalulungkot ka pa rin ba? Yes. Nagpo-post ka sa FB, sad. Feeling sad. Ano pa? Feeling, I don't know. Ayan. Pero hindi perfecto ang kaluluwa. Kaya ang tanging pwedeng tahanan lamang ng Diyos sa bagong tabernakulo o sa tao ay yung kaloob-looban niya, which is the Spirit. Pero bago siya tumahan doon, kailangan yung Espiritu born again. So only in a born-again spirit, God can reside. Ang tanging naging perfecto lang sa taong tumanggap kay Kristo, hindi ang kanyang katawan, hindi ang kanyang kaluluwa. Ano lamang? The Spirit. The Spirit. Ito po yung sabi, flesh gives birth to flesh, but the Spirit gives birth to spirit. Ang nagpanganak sa iyong Espiritu, kaya naging new and different spirit yan is because ipinanganak yan ng Espiritu Santo. Noong maborn again ng Spirit, inalis ang lahat ng kasalanan, kaya pwede nang tumira ang Diyos. Amen? Kasi sa Diyos walang kasalanan. Ang Diyos hindi nakakabal. Ang Diyos ay may banal na mata, hindi pwedeng tumitik sa kasalanan. So, kailangan alisin ang kasalanan sa Spirit. Nung na-born again, inalis ang kasalanan. Ang sabi sa Ephesians 4:24, ang Espiritu na born again is holy and righteous like God. Ang sabi po sa 2 Corinthians 5:7, if anyone is in Christ, a new creation has come. So that Spirit has become a new creation. Sabi po sa 1 John 4:17, our spirit is like Jesus. Ang sabi sa 1 Corinthians 6:17, ang ating espiritu ay kaisa ni Kristo. Kung paano ang mag-asawa ay one flesh, si Jesus at ang ating espiritu naging one spirit. Kaya kung ano ang tingin ng Ama kay Kristo, yun din ang tingin ng Ama sa atin. Dahil tayo ay kaisa ni Kristo sa espiritu. So it is important to know that you are God's new habitation. Sabihin mo nga, I am God's new habitation. 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 Nakatira ang Diyos sa iyong born again spirit, at mga kapatid, hindi po yan nararamdaman. Maybe yung iba sa inyo ngayon lang nalaman may espiritu siya. Pero the Bible says, you have a spirit. Actually, you are a spirit, has a soul, and lives in the body. Ang totoong ikaw ay ang iyong espiritu,
Ito ay may kaluluwa, meaning ito ay may mind, emotion, at will, at ito'y itinira sa katawan. Bakit? This is a physical world. So you need a physical body here on earth. So, ang espiritu ay hindi nararamdaman, but it is not a matter of feeling. Ang ating katawan nakakaramdam, ang ating kaluluwa ay nakakaramdam. And the only way the spirit operates is by faith. Okay? Not by feeling. Mga kapatid, ang ating espiritu walang pakiramdam at hindi umiiral dahil nararamdaman mo. So the only way that the spirit operates is by faith. You have to believe. The Bible says that man is not just a body and not just a soul, but also a spirit. So whether you feel it or not, you have to believe the testimony of the Bible that you are the new habitation of God. Regardless of what you feel, nakatira ang Diyos sa iyong born again spirit. Amen? Amen. Also, in the born again spirit, nandyan po nakatira ang Father, the Son, and the Holy Spirit. Ang sabi po sa John 14:23, Jesus said, I and the Father will make you our home. Nagkaroon po ito ng katuparan nung tinanggap po natin si Kristo bilang Diyos na tagapagligtas. Sino po dito tinanggap na si Kristo bilang Diyos na tagapagligtas? So the moment na tinanggap mo si Kristo, ikaw ay tinahanan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Again, walang ibang parte pwedeng tinahan ng Diyos sa tao sa born again spirit lamang. Bakit? Ito'y hindi na nagkakansala. Ito'y ginawang katulad ng Diyos. Ito'y ipinanganak ng Espiritu Santo noong tinanggap natin ang tinapos na gawa ng Kristo. Amen? So, ito po ang ating spirit, ang dakong kabanal-banalan sa atin. So, remember, 1 Corinthians 6:19, ang sabi po doon, we are the temple of God. In reference sa born again spirit. Ang temple of God lang po is, ang tinatahanan lang po ng Diyos ay yung may born again spirit. Okay? Kaya mahalaga, born again. Amen? At ang sabi po doon, we become the temple of the Holy Spirit. Remember, kapag sinabing temple, merong tatlong parte. Ikaw ay may tatlong parte. At ang parte sa iyo na tinahanan ng Diyos ay hindi ang iyong katawan, hindi ang iyong kaluluwa, kundi ang iyong espiritu. So, likewise, doon nakareside ang Diyos. Amen? So, because you are born again, you got born again, now you are God's new habitation. Ikaw ang bagong bahay ng Diyos. Again, anong parte ng iyong pagkatao ang naging bahay ng Diyos? Spirit. Particularly the born again spirit. So the big question now is, are you born again? Yes. Pakilakasan, are you born again? Yes. If you are born again, therefore, you are a new creation, a new building where God lives. Mga kabiyaya, ang born again po ay hindi religion. Hindi po religion, hindi denominasyon. Nagkamali lang po sa pag-fill up ang mga naunang Kristiyano. Ang sinabi sa religion, born again, mali. Hindi po religion ng born again. Ang born again po ay experience ng isang taong dating patay sa kasalanan, muling binuhay dahil sa tinapos ng mga Kristo. So, sino po dito ang born again? Taas na kami. If you are born again, you are God's new habitation. The distinction of the new habitation is clear in Christ. Your born-again spirit is now the new habitation of God. God lives inside you. This is not a matter of feeling, but a matter of faith. Hindi ito sa pakiramdam, ito ay sa pananampalataya. Remember, without faith, it is impossible to connect with God. The only way we can connect with God is through faith. The good news is this. When you got born again, you receive faith. The faith of God, the faith of Jesus is inside you. Kasama po yan sa package noong tinanggap mo si Kristo bilang Diyos at tagapagligtas. Remember that faith comes. Ang pananampalataya mo ay pumapasok the moment na ikaw ay nagdesisyong makinig. Nung iyong napakinggan ang mensahe ni Kristo, pumasok sa iyo ang pananampalataya. Kaya ikaw ay naniwala. Nung ikaw ay naniwala, tumawag ka sa Diyos at ikaw ay naligtas. That same faith na tinanggap mo, the moment you believe,
is the same faith you can use para ma-enjoy mo yung realidad ng relasyon mo kay Kristo. Amen? Kaya paniwalaan mo, ikaw ay bago ng nilalang. Ikaw ang bagong bahay ng Diyos. Amen? Amen. So number 1, the distinction. And number 2, the life application. So now we know the distinction between the old and new habitation. And now that we appreciate more than God's new habitation, let us close. Let us close this section with the life application. Ngayong alam mo na ikaw ang bagong bahay ng Diyos. Ano ang gagawin mo sa malaki at mahalagang katotohanan ito? Number 1, believe that God dwells in you. Pakibasa ng malakas. Believe that God dwells in you. Kailangan mo paniwalaan. Iba po ang alam mo, iba ang pinaniniwalaan mo. Ang sabi po, believe that God dwells in you. Kailangan paniwalaan mo na nakatira sa iyong born-again spirit ang Diyos. Believe that God dwells in you because His Spirit resides within every believer. Again, kailangan paniwalaan mo na nakatira sa iyo ang Diyos dahil ang Diyos ay tumitira sa bawat mananampalataya. Amen? As a powerful and life-transforming reality. Yun po ang realidad ng iyong born-again spirit. Nakatira dyan ang Diyos. Kung nararamdaman mo o hindi ito mahalaga. Bakit? The reality is not a matter of feeling, but a matter of faith. Pakiramdam mo o hindi, wala kang magagawa, nakatira ang Diyos sa iyong born-again spirit. Hindi kayang baguhin ang feeling ng reality. Tama ko ba? Mababago mo ba ang reality kung hindi ka niya gusto kahit gusto mo siya? Di ba hindi? Ganun din. Hindi kayang baguhin ang feeling mo yung reality. Ang pulpito na ito ay gawa sa, saan po? Sa kahoy. Pwede ko po bang sabihin, ang feeling ko gawa ko sa fiberglass? O kaya sabihin ko, gawa ko sa stainless? Hindi, bato na lang. Pwede ko bang sabihin yan? Kasi yun ang feeling ko eh. Pwede ko sabihin. I have the right to say it and I have the right to be wrong. But it will never change the fact na hindi ito gawa sa stainless, hindi ito gawa sa fiberglass, hindi ito gawa sa bato. Saan ito gawa? Sa wood. So, this pulpit is made of wood. No matter what I feel about it, hindi ito mababago ang realidad ng ako'y ito. It is because the truth is far greater than feeling. Kahit anong feeling mo, kasi feelingera ka. Kahit feelingera ka, hindi mo mababago ang biblical truth about you that you are God's new habitation. That is a biblical truth. At kailangan mo i-angkla ang iyong sarili sa magandang katotohanan ng salita ng Diyos. Kahit iba ang nakikita mo, kahit iba ang nararamdaman mo. Ang feeling mo ba ay pabago-bago? Yes. Minsan masaya ka, minsan malungkot ka, minsan nakangiti ka, minsan nakasimangot ka. Tama? Nagpabago ba? Yes. Subukan mo kumain ng isang kalderong kanin. Mag-iiba ang feeling mo. Mag-iiba din ang feeling nung nakakita sa'yo. So, ang feeling mo at ang feeling niya, nag-iba. Depende sa kinain mo. Isang kalderong kanin ba lagi mo kinakain? Hindi, nagbabago. Kaya i-ampla mo ang iyong paniniwala sa hindi nagbabagong salita ng Diyos. Na natatag sa langit, ikaw ay bagong bahay ng Diyos. 1 Corinthians 3:16, don't you know that you yourselves are God's temple and that God's Spirit dwells in you? Simple grammar, in you. Ano po yung in? Nasa loob ng sa labas? Nasa loob. Nasa loob mo ang Espiritu ng Panginoon. Kahit hindi mo nararamdaman, pero ito ay totoong nangyayari at nangyayari lamang sa naniniwala. So number 2, life application, be aware of God's presence every day. Kasama mo ang Diyos araw-araw. Lagi mong tatandaan yan. Kasama mo ang Diyos. Whether in moments of joy or sadness, His presence surrounds you. When you cultivate an awareness of His nearness, it brings peace and strength in all that you do. Ano na po yung emosyon mo? Sino po dito emotional? Mami na kayo, lahat naman tayo emotional.
Okay? Tama po ba? Lahat ay emotional because we are an emotional being. Bakit tayo emotional being? Tayo po ay wangis ng Diyos. Ang Diyos po ay a emotional God. So whatever your emotion is, God is with you. Hindi malungkot ka, iiwan ka ng Diyos. Hindi masaya ka, katabi mo ang Diyos. Hindi. Masaya o malungkot ka, kasama mo ang Diyos. He is at your side, He is at your back, in front of you, He is inside you. You might feel alone at times, but the truth is you are not. God is with you. Kanina kinanta natin, ano kinanta natin? Di mag-iisa. Paano nyo nagawang kantahin yun? By faith. Amen? Kasi totoo naman nakakaranas tayo, feeling natin mag-isa tayo. Meron mga pagkakataong ganyan. Pero kapag nararamdaman mo na nag-iisa ka, kontrahin mo sapagkat hindi ka nag-iisa. Kasama mo ang Diyos. Amen? Ito po ang naging patotoo ni Apostol Pablo. Acts 18:9-11. Isang gabi sinabi ng Panginoon kay Pablo sa isang pakitain, huwag kang matakot, kundi magsalita ka. At huwag kang tumahimik, sapagkat ako'y kasama mo at walang taong gagalaw sa iyo upang saktan ka, sapagkat marami akong tao sa lungsod nito. At siya'y nanatili roon ng 1 taon at 6 na buwan na itinuturo sa kanila ang salita ng Diyos. Mga kapatid, ano pong sabi ng Diyos? Sapagkat ako'y kasama mo. Hindi sinabi ng Diyos, ako ay darating. Maganda po ba yung promise na darating? Yes. Ibig sabihin, may inaasahan kang darating at inaasahan mo, sana dumating siya on time. Kasi mahalaga yung on time, right? But that is not what God has promised. He promised us a better promise. Ang promise niya, ako'y kasama mo. Hindi siya parating pa lang, siya'y kasama mo. Hindi mo kailangang matakot. Ang sabi dyan, walang gagalaw sa iyo. Bakit? Kasama mo ang Diyos. Lumakas po ang loob ni Pablo. Ano nangyari? Nakapangarap pa siya sa Corinth. 1.5 years. Natapos niya yung kanyang second missionary journey, all because God is with him. Paul is aware of God's presence. Nung aware si Pablo sa presensya ng Diyos na nasa kanya, meron siyang kapayapaan, meron siyang lakas, meron siyang tapang para mag-ministeryo. Mga kapatid, makinig. I'm starting to close. Lumalakas ang loob natin kapag alam natin, kasama natin ng Diyos. Amen po ba? Yes. Makitid na yung daan, masupal man at madilim ang landas na binabagtas mo. Kung alam mo, kasama mo ang Diyos, meron kang hugot na lakas sapagkat alam mo, hindi ka bibiguin ng Diyos. Amen? If God is for you, who can be against you? What can be against you? Kaya mo ang sakit. Kaya mo ang problema. Kaya mo ang pagsubok. Kaya mo ang hamon sa buhay. Hindi ka bibitaw dahil hindi ikaw ang nakahawak. Hawak-hawak ka ng biyaya ng Diyos. Amen? Hindi ka niya bibitawan. Hindi ka niya iniwan. Hindi ka niya pababayaan. Bakit? Dahil sa'yo siya mismo nakatira. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Ang ating testimony of Paul. Nang gabi iyon, tumayo ang Panginoon sa tabi ni Pablo. Tumayo ang Panginoon sa tabi ni Pablo at sinabi sa kanya, lakasan mo ang iyong loob sapagkat kung paano ang nagpatotoo tungkol sa akin sa Jerusalem, ay kailangan magpatotoo kami sa mga. Mga kapatid, may pinapagawa ang Diyos. Amen. At pag may mission ng Diyos, may provision. At pag may pinapagawa ang Diyos, nandoon ang presensya ng Diyos. Amen? Kahit saan ka dalhin ng Diyos, dalhin ka man sa syudad, o sa bundok, malakas ang loob mo dahil may hugot kang lakas sa loob mula sa presensya ng Diyos na tumatahan sa iyo. Malakas ang loob mo na suungin ang hamon ng buhay. Hindi ka nervyoso. Hindi ka rin laging nagugulat. Ay! Problema. Hindi ka natatakot. Kung madapa ka, kasama mo ang Diyos, babangon ka ng Diyos. Kung nakihina ka, palalakasin ka ng Diyos. Kung nalilito ka, hindi mo alam ang gagawin, tuturuan ka ng Diyos. Kasama natin ng Diyos, walang araw na iniwan tayo ng Diyos. Amen? After all that Paul had been through, here is his testimony to the young pastor, Timothy. Ngunit ang Panginoon ay
tumindig sa tabi ko at ako'y pinalakas niya. Alam mo ba, mga kabilala? Alam mo, kabilala, kung bakit nakatayo ka pa rin sa kabila ng pagsubok, delubyo, bayarin at duty, mga sikhayo at hamon ng buhay na pinagdaanan mo? Iyon ay dahil nakatindig sa tabi mo ang Diyos. Sa oras na ikaw ay sa oras na gusto mo nang mabuwal, kasi tila baga bigat na sa iyong pasanin sa buhay, itinatayo ka ng Diyos at sinasamahan ka sa lahat ng hamon. Amen? Ang mga problema sa mundo ay talagang gusto mo nang mabuwal. Pero bakit nakakatayo ka? Bakit nandito ka nagsisimba? Kahit pagod ka na sa kapahabol ng Jude. Ito ay dahil nakatindig sa tabi mo ang Diyos. Lakasan mo ang iyong loob. Tibayan mo ang iyong loob. Nakatindig sa tabi mo ang Diyos. You are not on the losing side. You are on the winning side. Everything's gonna be all right. Amen? Palapakan natin ang Diyos. Makakatapos ka ng pag-aaral sa mga kabataan. Magtatagumpay ka sa pagnenegosyo. Magiging magaling ka sa iyong hanap buhay. Magtatagumpay ka sa iyong pagiging tatay. Happy Father's Day. Father's Day. Kapag mo natin mga magiging mahusay ka ng nanay. Magiging mahusay ka na anak. Kasama yun. Opo. Magtatagumpay ka sa iyong pagkatawag at paglilingkod sapagkat sa dahilan kasama mo ang Diyos. Sapagkat sa dahilan nakatindig sa tabi mo ang Diyos. Sa oras na pakiramdam mo nag-iisa ka, hindi yan totoo, kontrahin mo yan, nakatindig sa tabi mo ang Diyos. Sa oras na gusto mo lang bumitaw, sa oras na gusto mo na lang humiga, ititindig ka ng Diyos. Kasi kasama mo ang Diyos. Amen? Ang presensya niya ang ating sandigan at matibay na bato. Hindi ka mabubuwal, nakatindig sa iyong tabi ang Diyos. Amen? Amen. And number 3, be intentional in showing God through your life. Ipakita mo ang Diyos sa iyong buhay. Iparinig mo ang Diyos sa pamamagitan ng iyong bibig. Iparamdam mo ang Diyos sa pamamagitan ng iyong kilos. Be intentional in showing God through your life. Sa iyong buhay, ipakita mo ang Diyos. Because your action speaks louder than words. Mga kapatid, tayo ay bukas na aklat sa mga taong nakapaligid sa atin. Tama po ba? Tayo ay bukas na aklat, binabasa nila. Tayo ay pelikula na bukas sa madla. Pinapanood ang ating mga buhay sa simpleng pagsasalita mo, sa simpleng pagkilos mo, sa iyong pananamit at tinatangkilik, hanggang sa kung paano tayo magpamilya, paano ka maging tatay, nanay, anak, kasama iyan, kung paano ka bilang isang Kristiyano kabataan. Mga kapatid, hindi mga kabataan, hindi ka lang basta kabataan, ikaw ay isang Kristiyano kabataan. Hindi ka lang isang nanay o tatay, ikaw ay isang Kristiyanong tatay at Kristiyanong nanay. Hindi ka lang negosyante at empleyado, ikaw ay Kristiyanong negosyante at Kristiyanong empleyado. Mga kapatid, marami dyan lihim na pinagmamasdan ang ating mga buhay. Every day offers opportunity to reflect God's love, grace, and truth to those around you. So live in a way that draws others to Him. Araw-araw po may pagkakataon tayo na akitin sila patungo kay Kristo. Lahat po ba may problema? Yes! Talaga, no? Ramdam ko yun. Lahat tayo may problema? Yes! Sino walang problema? Alam niyo po ba ang mga walang problema, sila yung mga nandoon sa sementeryo. Gusto mo na ba doon? Itaas ang kamay kung gusto doon. Papadalangin yan. So habang buhay ka, habang nakatapak ang iyong paa sa lupa, dadating talaga ang problema. Bakit? This world is problematic. This world is chaotic. Kaya kung may problema ka, that is normal. At hindi yan ang katapusan ng mundo. Amen? That is normal. Hindi yan katapusan ng mundo. Take it as an opportunity. Alam niyo po ba pag may problema, ito po ay oportunidad na makita po natin ang biyaya ng Diyos, ang kabutihan ng Diyos,
ang provision ng Diyos, ang himala ng Diyos, ang kapangyarihan ng Diyos. Amen? At kapag iyan ay naranasan mo, makikita yan ng mga tao sa paligid mo. At pag nakita nila nakatindig ka pa din sa kabila ng problema mo, lalakas din ang loob nila. You were pressed in every side, but not crushed. You were struck down, but not destroyed. You were persecuted, but not abandoned. Kasama mo ang Diyos. Amen? And it will draw out of people na gusto hindi nila, gusto ko yung presensya ng Diyos sa buhay ko. Amen? And that is a value of service. So 1 Peter 2:12, be careful how you behave among your unsaved neighbors. Tama po ba? Mga kapitbahay po tayo, hindi pa nakakakilala sa Diyos. For then, even if they are suspicious of you and talk against you, they will end up praising God for your good works when Christ returns. Kahit minamaritas ka ng kapitbahay, minamaritas ko ba patungkol sa inyo? Kahit nagpupulong-bulungan sila sa likod mo, at kahit kung ano-ano ang hinuha at akala nila sa iyo, ititipong nila ang bibig na yan kapag nakita nila mabuti kang tao at gumagawa ka ng mabuti pagbalik ng Panginoon. Sa biyaya ng Diyos, maging mabuti tayo asawa. Amen? Nakasan niyo naman yung mga asawa dyan. Mahirap pagkabataan na sumagot sa akin. Sa biyaya ng Diyos, maging mabuti tayong asawa. Amen. Magpaka-busy tayo, mahinlang sa asawa lang natin. Matumina, maging busy tayo, mahinlang sa asawa lang natin. Amen. Maging mabuting magulang tayo. Amen. Magpaka-busy tayo, gawin ang tama, gawin ang dapat, gawin ang makinang para sa ating mga anak at pamilya. Amen. Maging mabuti tayong negosyante, estudyante, empleyado. Ano man ang ating ginagawa, saan man tayo mapalipad, kumislap tayo, tulad ng isang makislap na bituin, makita nila ang presensya ng Diyos sa atin. Amen? Amen? The last verse, Philippians 2:14-15, do everything without grumbling or arguing. Huwag maging reklamador. May kilala ba kayong reklamador sa buhay? Wala nang nakitang maganda. Pati kulay. Nito, ayaw niya. Reklamo there, reklamo doon. Kung puro reklamo, hindi mo makikita ang ganda at pag-asa sa buhay. Alam niyo po ang mga nagre-reklamo noon, sila yung mga hindi nakapasok sa lupaing pangako. Gusto mo bang makapasok sa lupaing pangako ng iyong buhay? Gusto mo bang makita ang iyong mga destiny moments? Gusto mo bang makita yung mga magagandang bagay na nilaan ng Diyos sa'yo? Huwag kang magreklamo. Amen? Huwag kang magreklamo. Sino bang hindi dumadaan sa suliranin? Wala. Sino bang hindi dumadaan sa mga bayarin at dagok ng buhay? Lahat dumadaan. Imbis na simulan mong magmaktol at magdabo, simulan mong bilangin ang mga bagay na pwede mong ipagpasalamat sa Diyos. Dahil naniniwala ako kapag sinimulan mong bilangin ang pwede mong ipagpasalamat sa Diyos, malilimot mo na ang reklamo mo. At malilimot mo na rin tumigil dahil grabe, todo, sagana ang kubigin ng Diyos sa buhay natin. Amen? Amen. Verse 15, so that you may become blameless and pure children of God without fault in a warped and crooked generation. Then you will shine among them like stars in the sky. Amidst darkness, shine bright like the stars in the sky. Kailan po pinakamalingning ang mga bituin? Sa gabing madilim na madilim na madilim. Did you know that the darker the night, the brighter the stars? Habang magulo at masalimuot ang mundo, kumislap tayong makinang tulad ng mga bituin sa himpapawid. Sa gitna ng problema, sa gitna ng pagsubok, manatili tayong umaasa at nagtitiwala. Ang sabi mo dun sa video na karaan, 7 years ng pagsubok, 7 years din ng pagtitiwala. At yan ay lagi natin gagawin sa lahat ng panahon. Amen? Sa gitna ng mga unos, sa gitna ng pagtataka, totoo bang mahirap ang pagtaka? Totoo bang mahirap pag hindi ka sigurado? Yes, mahirap
mahirap yan. Pero sa gitna ng pagtataka, piliin natin magpuri, piliin natin maglingkod, piliin natin sumigaw, biyaya, biyaya, biyaya. Ipakita natin sa mundo, kasama ko ang Diyos. Hindi ako matitipag, ako ang bahay, ako ang bagong bahay ng Diyos. Amen? Amen. So let us see this again. The life application, umupo ng matuwid. This is the touchdown. Pakibasa ng malakas at malinaw that now you are God's new habitation. What will you do about the truth? Number 1? Believe that God's dwells in you. Number 2? Be aware of God's presence every day. Number 3? Be intentional in showing God through your life. And our big idea, In Christ, I am God's new habitation. tatandaan na ang pinakamagandang posisyon at ang pinakamahalagang pwesto sa buong mundo ay ikaw ay nasa Kristo. At kay Kristo, ikaw ang bagong bahay ng Diyos. Para pakinggan natin. Tayo po ang manalangin. Panginoon, dakilang Diyos, Lord, maraming salamat dahil